Hallelujah. I love you in the name of Jesus Christ. Mahal ko po kayo sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. 할렐루야. 하나님께 영광 돌립니다. I give all the glory to God. 여러분을 Ako 통해서 po ay nagpaparangal. Lahat ng parangal ay para po sa ating Panginoon. 여러분을 통해서 하나님은 영광을 받으시려고 오늘 이렇게 많은 하나님의 백성들이 한 자리에 모였습니다. We gather in the name of God to receive God's grace tonight. Tayo po ay nagkakatipon sa gabing ito upang matanggap po ang bilaya at habag ng ating Panginoon. 이 시간에 하나님의 축복이 여러분의 모든 여기에 모이는 한심령 속에 각각 하나님의 큰 은혜가 임한 줄 믿습니다. I believe there will be so much blessing from God tonight to all our members gathered in this church. Naniniwala po ako na ang ating Panginoong Jesucristo po ay magpapala sa bawat isa sa atin. Sa pamilya po ng Vision Christian Church, sa lahat po ng miyembro ng Vision Christian Church at sa lahat po na nandito sa gabing ito, ang Diyos po ay magbibigay ng pagpapala. 이 시간에는 하나님께서 이 시간을 엄청나게 많이 기다리셨어요. God waiting so long for this time. Ang ating Panginoon po ay matagal na pong naghihintay. Katulad po ng ganitong pagkakataon. 이 시간 하늘문을 활짝 열으시고 천군천사를 이곳에 보내셔서 여러분 한 사람 한 사람을 피하시고 축복하십니다. I believe God will send all His angels to this church. Naniniwala po ako na ang ating Panginoon po ay magpapadala ng libo-libong mga anghel dito po sa templong ito sa ating pong church na ito. 이 시간 하나님 말씀을 우리 마태복음 15장 21절 28절 말씀 읽어주세요. Let us read today's text from Matthew chapter 15, verses 21 to 28. Tayo po ay magbabasa po sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin. Makipos po kayo sa akin sa labo ng aming Biblia sa Mateo chapter 15 verses 21 to 28. Magbabasa po tayo. Okay, Mateo Kapitulo 15, talatang 21 hanggang 28. Natagpuan na po? Sama-sama po tayo magbasa. Umalis doon si Jesus at napunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananea na nakatala doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasabihan ng demonyo at labis na pinapahirapan ito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga nililigaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinuko." Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po
반드시 이루어지기 마련입니다. When you seek with thirsty heart, sincere heart, your wishes will be answered by God. Kung tayo po ay merong uhaw ng puso, kung meron po tayong nagnanais na puso no, sa Panginoon, ito po ay magkakaroon po ng katuparan. 소원을 이루고 꿈을 이루는 것이 내게 있는 것이 아니라 여러분에게 있는 것이 아니라 주님께 속해 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. We have to remember, only by God our wishes will come true. Lagi po natin tatandaan na tanging sa Diyos lamang yung pong ating mga naisin ay magtutupad. Yung ating pong mga pangarap ay magkakaroon po ng katuparan. 꿈이 이루어진다는 사실은 눈물과 땀과 피 흘림 없이 거저되지 않습니다. Dreams or wishes do not come true without tears, sweat, or blood. Ang pangarap po ay hindi magkakaroon ng pagsasakang uparan kung hindi po magkakaroon po ng pagluha, pagpapawis o dugo. Ibig sabihin po, magkakaroon po ng pawis, dugo. No, ito po ang puhunan para po mabot natin ang ating mga pangarap. Luha, dugo at pawis. 간절함과 열정이 꿈을 이루게 하는 것입니다. It is earnestness and passion that dreams come true. Ito po yung ating, dapat po magkaroon po tayo ng tempting at passion po sa ating mga buhay na ang ating po mga pangarap ay magkaroon po ng matuparan. 오늘 가난 여인이 지금 등장합니다. 오늘 이곳에 하늘문을 여시고 천국 잔치를 베푸시는 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람을 마음을 주관하시고 여러분의 마음을 너무나 잘 아십니다. 여러분이 원하고 바라는 것들을 소원하는 걸 오늘 이 시간에 구하고 간절한 마음으로 구하시길 부탁드립니다. God knows all our hearts, so let us seek God of what we dream for. Alam po ng Diyos ang laman po ng ating mga puso. At sa Kanya lamang po natin isuko o sa Kanya lang po natin ibigay ang ating mga pangarap. 여인에게는 외동딸이 하나 있었습니다. 그 자녀가 귀신 들려 지금 고통당하고 있습니다. The Canaanite woman in today's text had one daughter, Yung po ating binasa, meron po ditong isang babae na meron po isang and anak. she was suffering because she was demon possessed. Meron po siyang isang babae anak at siya po ay sobrang pong nalulungkot kasi po yung kanyang babaeng anak ay inaalihan po o sinabihan po ng masamang demonyo. 사람이 절망을 만나고 또 현재 지금 현재 모든 일이 불가능할 그 상황에 직면했을 때 어떻게 해야 할까요? What should a person do when he or she face difficulties? Ano po ang ginagawa po ng isang tao kapag po siya ay nangangarap sa napakahirap po na sitwasyon? 이 불쌍하고 편안한 여인의 마음의 소원은 무엇이겠습니까? What do you think this woman's wish in her heart? Sa palagay niyo po, ano po yung nais po o ano po yung nasa puso ng babae nito? 귀하고 너무 예쁘고 착하고 정말 사랑스러운 딸이 어느 날 갑자기 귀신이 들려서 뒤집어지고 엎어지면서 고통당하게 있을 때 이 엄마의 마음은 얼마나 찢어지는 마음이었을까요? What was her heart when she sees her only daughter being possessed by demon and suffer every day? Ano po sa palagay niyo yung nasa puso po ng isang inang ito na nakikita niya po lagi-lagi na yung kanyang isang babaeng anak ay naghihirap po sa ginagawa po ng demonyo sa kanyang buhay? 이 엄마의 마음은 오로지 소원이 딸이 치유받기를 원합니다. 그래서 그는 병원도 다니고 약방도 다니고 또 점술가도 찾아가고 배운 것 다 해봤습니다. The only wish of this woman was for her daughter be cured. So ang tanging hiling po ng isang ina ay yung kanyang pong babaeng anak ay magkaroon po ng kagalingan. So she could do everything she could for her daughter. Kaya gagawin niya po ang lahat ng kanyang
news for this mother. At isang araw po, meron po magandang balita o mabuting balita na nakarating po sa babaeng ito. 소문에 예수라는 사람이 있는데 이 사람은 많은 사람을 병자를 치료해주고 귀신 들린 자도 귀신을 내어주고 또 죄인들과 친구며 가난한 사람들을 보살피며 많은 사람에게 정말 존경을 받는 사람이 있다고 소문을 들었습니다. She heard of a news that there is a person named Jesus. He can cure sickness, he can drive away demons, and he could do many miracles. Narinig niya po ang balita tungkol sa ating Panginoong Yesus. Na ang ating Panginoong Yesus ay nagpapagaling ng anumang uri ng sakit at karamdaman. Na ang ating Panginoong Yesus ay nagpapalayas ng kasamang demonyo. Ang lahat ng bagay ay nagagawa ng ating Panginoong Yesus. 이것은 마지막 기회입니다. And it was for her last chance. At ito po ay para sa kanya. Ito po yung hinihintay niya. Ito po yung parang huling alas niya lang po o huling pag-asa niya po para po sa kanyang nag-iisang anak na babae. 오늘 이 여인이 예수님께 다가갔습니다. 예수님의 차가운 냉대를 받게 됩니다. And the mother approached Jesus, At ito pong babae na po ay pumunta po kay Jesus. but Jesus did not listen or did not care for his mother. Pero, yung po kayo sa ating binasa, no, si Jesus po ay hindi po siya lumingon o hindi niya po pinakinggan ang babae ito. 본문 22절 23절의 말씀을 보면 가나안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 가로되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 기침 들렸나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답지 아니하시니. And when his mother shouted to Jesus, "Son of David, my daughter is severely demon-possessed," but Jesus did not answer. So, ito pong babae na po ay sumigaw po ng malakas sa ating Panginoong Yesus. At sinabi niya po, Jesus, anak ni David, mahabag ka po sa akin. 그녀가 헬라인이요 스로보니게 족속의 여인이라고 소개하고 있습니다. It is introduced in the text that she is a Greek woman of the Syrian Phoenician tribe. So, ito pong babae na to ay isa po siyang Syrian, Phoenician tribe, o kabilang po siya sa tribo po ng Syrian, Phoenician, na matagal na po kaaway ng mga Israelita o ng mga taga-Israel. 참 베닉의 족속이라는 뜻입니다. 스로보닉의 족속은 오래전부터 이스라엘과 원수지가 놓아주는 족속이었습니다. The Syrian Phoenician tribe has long been enemies with Israel. So, ito pong tribo po na to ay matagal na po kaaway o kalaban po ng bansang Israel o ng mga Israelita. 당시 베닉의 여인들은 어머니의 신이라는 신을 섬겼습니다. At that time, the Phoenician women worshipped a god called Mother God. 이 신의 So, may 이름은 mga pagkakataon po na ang babae ito ay siya po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan o yung tinatawag po nilang Mother God. 이 신의 이름은 이시토레트라고 하기도 하고 아스탈드라고 하기도 하였습니다. This god was sometimes called Ishtar or Astar. So, yung pong tawag po nila sa Diyos-Diyosan po nila ay tinatawag po nila Ishtoret or Asphalt. 그 의미는 하늘의 여왕이라는 뜻입니다. And the meaning was Queen of Heaven. At ang ibig sabihin po nito ay Reyna po ng kalangitan. 베닉의 여인들은 다 이 신을 섬기고 있었습니다. The Phoenician women worshipped this god. So, ito pong babae nito, siya po ay sumasamba po sa Diyos-Diyosan. 이 신은 식물과 동물과 사람에게 생명을 주는 신이라고 여겼습니다. The Phoenician women considered this god to be the god who gives life to plants, animals, and people. So, ito pong babae nito, naniniwala po siya na yung Diyos-Diyosan po na kanyang sinasamba ay nagbibigay buhay sa mga halaman, sa mga hayop, at sa mga tao. 그녀 역시 자신의 딸을 위하여 이 신에게 빌고 또 빌었습니다.
even this woman, the mother, must have prayed to this God many times, but it was no use. So ito pong babae ito ay lagi-lagi po siyang nagdarasal dun sa Diyos na yun. Lagi-lagi po siyang nagdarasal at ito po ay walang nagiging kasabihan. 그러던 중 여인에게 예수님에 대한 소문이 들려왔습니다. And then the woman heard about Jesus Christ. At minsan nga po ang babae ito ay narinig niya po ang tungkol kay Jesus. 그 여인이 알기로는 예수님은 자신이 속해 있는 수르보에게 접속하는 원수 집안인 이스라엘 선지자였습니다. As far as the woman knew, Jesus was a prophet of Israel, an enemy of Syria and Philistine tribe to which she belonged. At nalalaman po ng babae ito na si Jesus ay propeta ng bansang Israel na kanila po dati na sila po ay kalaban at kaaway po. Kung saan po siya ay nagtotoo, kumbaga po, doon po siya sa mga tao na kumakalaban po kaaway ng Israel. 감히 이 여인이 찾아가기 너무 어려운 처지였습니다. So her situation was difficult to go and meet Jesus Christ. So para po sa babae ito, napakahirap po pumunta sa bansang Israel. Para po sa babae ito, napakahirap pong lumapit sa Panginoong Yesus. 그러나 이 여인에게는 이런 것이 문제가 되지 않았습니다. But it wasn't problem for his mother. Ngunit isinatabi niya po yung kaisipan na hindi po siya pwedeng pumunta ng bansang Israel o hindi po siya pwedeng lumapit sa ating Panginoong Yesus. 멸시와 천대 속에서도 이 여인의 소원은 딸을 고칠 수만 있다면 무엇이든지 할 수 있습니다. Moreover, the mother wanted to cure her daughter. Sapagkat ang nais po ng inang ito, ang nais po ng babae ito ay magkaroon ng kagalingan ng kanyang anak. 이 여인은 많은 기대를 가지고 찾아갔습니다. She had many expectations. So siya po ay maraming ekspektasyon. 예수라는 분은 참 좋은 분이시기 때문에 죄인도 용서하시고 모든 병자를 고쳐주시고 이렇게 소문을 통해서 들었는데 오늘 이 여인이 그분에게 많은 기대를 가지고 찾아갔습니다. Because she heard about Jesus, who cured many sick people and who drive away demons. So marami po siyang akala sa ating Panginoong Jesucristo at marami po siyang inaakala sa ating Panginoong Jesus na ang ating Panginoon ay mabuting tao. Ang ating Panginoong Jesus ay nag-aano po siya ng ating mga kasalanan, naglilinis po siya ng ating mga kasalanan at ang ating Panginoong Jesus po ay nagpapagaling ng anumuri na sakit at karamdaman. So she must have expectation before meeting Jesus. Kaya bago po siya lumapit sa ating Panginoong Jesus, yun na po yung kanyang nasa isipan. 이 여인이 멀리서 예수님을 발견하고 소리를 칩니다. From far distance, this woman shouts. So ito pong babae ito sa malayo pumagwan sa Panginoong Jesus ay sumigaw. 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 땅이 흉악하게 귀신이 들려나이다. Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. So sabi po nung sigaw ng babae, Panginoon, anak ni David, mahaba po kayo sa akin. Ang aking anak po ay naghihirap. Siya po ay pinahihirapan ng masamang demonyo. 여기서 생각해 보아야 할 것이 있습니다. There's one thing we need to think of. Dito po ay maiisip po natin. 이 여인은 내 딸을 불쌍히 여겨주세요라고 말하지 않았습니다. 나를 불쌍히 여기소서 하고 외쳤습니다. This woman did not say, have pity on my daughter, but instead she cried, have pity on me. So dito po maiisip po natin, sinabi ng babae, Jesus, Panginoon, anak ni David, mahaba ka po sa akin. Bakit hindi niya sinabi na, Jesus, mahaba ka po sa akin, anak? Bakit ang sabi niya, mahaba kayo sa akin? 아프기는 딸이 아프지만 엄마의 몸과 마음이
it means her daughter's pain was her pain. Ang ibig sabihin po nito, yun pong nararamdaman po ng isang anak ay nararamdaman po ng isang ina. 나의 고통을 당하지 않고 숨고 나의 고통이고 나의 아픔이요 나의 고백입니다. It was a confession that my daughter's pain was my pain. Ito po ay pagkakonfess na yun po nararamdaman po, yung sakit na nararamdaman po ng isang anak ay sakit din po na nararamdaman ng isang ina. 고통당하는 것은 엄마의 마음이나 딸의 마음이나 단단히 말입니다. So it is the same heart of the daughter who is in pain, the heart of the mother who seeks to be cured of her daughter. 오늘 말씀을 보니까 스로운 예의 여인의 강구에도 불구하고 예수는 너무나 뜻밖의 반응을 보입니다. But when these women approached Jesus, Jesus showed reaction which is not expected. So, nung sinabi niyo po ito sa ating Panginoon, yung sinagaw niyo po ito sa ating Panginoon, yung pong reaksyon ng ating Panginoon ay hindi po siya pinansin. So, nagano po yung babae, yung pag-aakala niya na gagawin sa kanya ng ating Panginoon, ay nagpakita po ang ating Panginoon dito, nung una ay hindi po siya pinansin. 사랑이 많으신 예수님께서 불쌍한 여인의 강구에 대해서 한 말씀도 대답지 않으십니다. Jesus, who is full of love, does not say a word to this woman's cry. Si Jesus na punong-puno ng pag-ibig ay hindi po nagbigay ng salita po sa babae nito. 예수님께서 외면하시고 무시하시고 지나가셨습니다. Jesus just passed by this woman. He ignored this woman. So, ang Panginoong Jesus po ay napatuloy sa kanyang paglakad at hindi niya po pinansin ang babae nito. 여러분이 열심히 기도하고 간구하고 부르는데 응답이 없을 때 여러분 어떡하시겠습니까? What would you do or how you feel when you pray hard and your prayer is not answered? Ano po ang gagawin niyo kung kayo po ay nananalangin ng matinding panalangin? 포기하실 것입니까? Are you going to give up? Kayo po ba ay susuko po? 이 여인은 절대로 포기할 수 없습니다. This woman, mother, could not give up. So, ito pong babae nito ay hindi po siya sumuko. 더 큰 소리로 목을 내어서 소리 질렀습니다. He cried out louder to the Lord. Siya po ay sumigaw. Siya po ay mas umiyak po sa ating Panginoong Jesus. 성경을 보면 아주 개성을 지른 것 같습니다. In the Bible, it is expressed that he screamed. Sa Biblia po, dito po makikita po natin na siya po ay bumiyaw. 이 소리가 제자들의 귀에도 들렸습니다. And this sound was heard by the disciples. At ito po pagsigaw niya ay narinig po ng mga disipulo. 두 번째로 보니 여인에게 제자들의 반응도 쌀쌀했습니다. And also, the disciples were very cold on the mother. Ngunit kahit po ang mga disipulo ay hindi po siya pinansin. 23절에 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르니 그를 보내소서. In the verse 10, it says that the disciple came and begged, send her away, for she keeps crying out. So sabi po ng mga disipulo po dito ay siya po ay ilayo kasi siya po ay iyak ng iyak. 불쌍하고 가련한 여인의 그 소리를 들으면서도 그를 무시했습니다. Even if they heard the voice of this pitiful mother, they ignored her cry. Kahit po naririnig po nila yung sigaw o yung salita po ng babae ito, sila po ay hindi rin po niya pinansin o hindi rin po siya pinansin ng mga disipulo. 예수님도 제자들도 이 여인을 외면합니다. Jesus and the disciples ignored this mother. Si Jesus po at ang disipulo po ay hindi po nila pinansin ang babae. 한술 벗떠서 그녀가 소리를 지르기 시작합니다. And
More than that, disciples shout to one another. At bukod pa dito, kahit po yung mga disipulo ay sinigawan din po itong babaeng ito. 예수께서 저 여자 시끄러우니 그냥 보내라고 제자들이 예수님께 부탁합니다. The disciples asked Jesus to send her away because she is very annoying. Sinabi po ng mga disipulo po kay Jesus na siya ay nilayo kasi siya ay maingay, siya ay iyak ng iyak. 여러분은 이 상황에서 어떻게 하실 것입니까? What would you do if you were in this situation? Ano po ang gagawin niyo kung kayo po ang nasa sitwasyong ito? 이 여인의 입장에서 보면 한 줄기 희망마저 꺼져버립니다. For this woman, just the last hope was gone away. Para po sa babae ito, yung nag-iisa niya pong pag-asa ay tila po ba nawala. 예수님의 자비를 기대하고 부르짖었던 그분마저 나를 버리셨고 제자들도 나를 버렸습니다. For her, she felt like Jesus left her, and even the disciples left her. Nang pagkakataon po niyo, naramdaman niya po na kahit po si Jesus at ang mga disipulo ay siya po ay iniwanan. 세 번째, 여인에게 주님이 추억적인 말씀을 하십니다. And we can read from the text that the Lord speaks humiliating words to the mother, to the woman. At ang ating Panginoong Jesus po ay nagsalita po sa babaeng ito. 예수께서 빛나가여 이르시되 나는 이스라엘의 주여 이 양 잃어버린 어린 양을 다른 데로 보내심을 받지 아니하리라 하시니 In the verse 24, Jesus answered and said to her, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Nasabi po ng ating Panginoon sa verse 24, sumagot si Jesus sa mga naniligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang, ako isinubo. 이 여인이 이방이라는 이유로 추움을 당하는 장면입니다. This is a scene where this woman is humiliated because she is a foreigner, not from Israel. So ito po yung senaryo na naramdaman po ng babae na siya po ay taga-ibang bansa o siya po ay isang foreigner. 여러분 부자의 자존심보다 가난한 사람의 자존심이 더 강하다는 걸 아십니까? Do you know that the pride of the poor is more stronger or higher than the pride of the rich? So alam po ba natin yung pride po ng mga mahirap? At ang pride po ng mga mayayaman? Alin po ang mas mataas o alin po ang mas malakas? 지금 내가 이방인이라고 별 볼 일 없다고 깔보는 것이냐? 그래 이방인이라 어쩔래? 반항하고 욕하고 돌아설 수도 있습니다. She could have complained to Jesus. So siya po ay nagreklamo sa ating Panginoong Jesus. Are you looking down on me because I'm a foreigner? Ako ba'y tinitingnan mo na mababa ang tingin mo sa akin dahil ako ay taga-ibang bansa o taga-ibang bayan? 하지만 이 여인은 예수님께 더 가까이 나옵니다. But this woman did not complain, but what she did was come closer to Jesus. 여러분 Ngunit ang babaeng ito ay mas hindi po siya nagreklamo, kundi ang mas ginawa niya ay mas lumapit pa po siya sa ating Panginoong Jesus. 그리고 저를 올립니다. 단청합니다. And this woman bows down before Christ and pleads. So ang babae po ito ay lumuhod sa ating Panginoon. 참으로 눈물 겪고 애절한 모습입니다. This is truly a tearful and heartbreaking scene. So ito po ay senaryo po na sobrang pong lungkot. 그런데 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 아주 독한 말씀을 하십니다. 자녀의 떡을 취하여 그들에게 드리니 마땅치 아니하니라. But Jesus says something very harsh to the mother. Ngunit ang ating Panginoon po ay nagsalita po ng mabalasig sa babae ito. It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Sabi po ng verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. 자녀에게 줄 떡은 있어도 개에게 줄 떡은 없다. 그러니 돌아가라 그런 얘기입니다. What it means, there's bread for the children, but not for the dogs, so go back. So ang
ibig sabihin po nito may mahal na mga pagkain para sa mga bata at hindi po para sa mga aso. Kaya gusto niya yung babae ay umalis na o bumalik na kung saan siya galing. 한마디로 너는 배가 자격이 없다 그런 뜻입니다. In one word, meaning you are a dog. You are not qualified. So sa isang salita po, ang babae ito ay aso at hindi po kwalipikado. 모욕을 주면서 단호하게 거절하십니다. He firmly rejected her while inserting her. At siya po ay nakaramdam po ng rejection. 이때 이 여인이 이렇게 말합니다. 주여 올소이다만 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 27절입니다. But the woman said, Yes, Lord, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Pero sabi po ng babae sa verse 27 po, totoo nga Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tubo ng babae. 참으로 눈물 나는 고백입니다. It is truly a tearful confession. So ito po ay totoo, malungkot po na pagpapahayag. 그렇습니다, 주님. 나는 개입니다. 하지만 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 주워 먹지 않습니까? It is like, Lord, I am a dog, but even the dog eat the crumbs that fall from their master's table. Para katulad po nito, opo Panginoon, ako po ay aso. Ngunit kahit po ang mga aso ay kumakain po doon sa mga nahuhulog na mumupo sa lamesa po ng kanilang Panginoon. 그 부스러기라도 제발 주십시오 하는 고백입니다. So, please give me even the crumbs. So sabi po ng babae, bigyan mo po ako kahit po yung mumo. 여인이 이렇게 고백했을 때 예수님의 마음이 감동을 받으십니다. When this woman, the mother, confessed like this, Jesus' heart was moved. Nang ang babae po ito ay papahayag ng ganito kay Jesus, ang puso po ng ating Panginoong Jesus ay kumilos o natouch. 그때 비로소 칭찬해 주시고 응답해 주십니다. Only by then Jesus praised her and responded to her. At ang mga pagkakataon po yun, siya po ay sumagot sa babae. 여자여 내 믿음이 크도다 내 손으로 데리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라 할렐루야. Women, great in your faith, be it done for you as you wish. And her daughter was healed from that very moment. Sabi po ng verse 28, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo, at o hindi gumaling ang kanyang anak. 여러분에게 묻습니다. 오늘 이 본문의 말씀처럼 이 배급한 여인처럼 여러분들 마음에 여러분의 믿음이 정말 오늘 이 예수님이 무시하고 천대하며 돌이켰지만 포기하지 않고 하나님께 구하고 간구하는 그런 믿음이 여러분에게 있습니까? I want to ask all the members of Vision Christian Church, do you have the same faith as this woman? Nais ko pong tanungin ang mga membro po ng Mission Christian Church, meron din po ba kayong pananampalataya katulad po ng nasa babae o ng babae dito? Even if you are in difficult situation, would you pray without giving up? Na kahit sa napakalirap po na sitwasyon, kayo po ay mananalangin at hindi po susuko sa inyong pananalangin? 이 여인은 주님께 이렇게 고백합니다. 올소이다 주님. 떡은 자녀의 떡은 자녀에게 주시고 자녀가 먹으면서 상에서 떨어지는 부스러기라도 좋으니 저는 그것을 먹게 해주십시오. 고백한 것입니다. This woman confessed, I will only eat the crumbs that fall, that drop from your table. Ang babae pong ito ay nagpahayag sa ating Panginoon na kahit na po yung mumo na nalalaglag doon po sa hapag o sa lamesa ay bigyan po siya. 감정이 상해서 욕하고 돌아서지 않고 무시해도 매달렸습니다. She did not curse or turn away even if she was ignored. Siya po ay hindi nanumpa o siya po ay hindi tumalikod
Word of God even raises the dead. So ang salita po ng ating Panginoon, kahit na po ay bumubuhay po sa kamatayan. 이 시간에 여러분께 간절히 부탁드리는 것은 오늘 이 본문에 나와 있는 가나안 여인의 그 갈급한 여인이 되어줘서 여러분이 간구하고 부르짖는 모든 기도가 응답되기를 소원합니다. I hope and pray you will be like the woman in today's text. Naniniwala po ako at nawa po tayo po ay maging katulad po ng babae ito na nasa teksto. You will be thirsty like the woman, the mother in today's text. Tayo po ay maging uhaw katulad po ng babae ito na nasa tekstong ito. 여러분은 지금 부자입니까? 여러분은 부자이십니까? Are you rich? Mayaman po ba kayo? Mayaman po ba tayo? 여러분 상황은 지금 편안하고 힘듭니까? What is your situation? Is it difficult? You are having hard time? Ano po ang inyong sitwasyon ngayon? Kayo po ba ay namumuhay na mahirap? Kayo po ba ay namumuhay po ng napakahirap o napakabigat? 부자 되기를 원하고 멋지게 살고 싶고 돈도 많아지고 싶고 여러분이 그렇게 멋진 인생을 살고 싶습니까? Do you want to live, enjoy living the life? Nais niyo po bang na-enjoy ang buhay o nais niyo po bang mamuhay ng masaya? 아멘입니다. 여러분이 아멘이라고 지금 고백하셨습니다. 그렇다면 오늘 이 갈급한 여인이 되어주시길 부탁드립니다. I hope and pray you will be like this thirsty woman tonight. Nawa po at panalangin ko po na maging katulad po tayo, maging katulad po kayo ng babae po ito na atin pong napag-aralan sa gabi ito. 이 땅에서 우리를 도울 자가 없습니다. 부모도 형제도 이웃도 친척도 우리는 도울 자가 없어요. 사람을 의지하지 마시기 바랍니다. There's no one in this world we can rely on. Wala po sa mundong ito ang ating pong malalapitan. There's no one who can help you in this world. Who can help? Wala pong sino man o ano pa man ang makakatulong po sa atin. 주님께 맡기는 삶을 산다면 우리는 소원을 이룰 수 있습니다. 그 소원은 아버지께만 있습니다. Only Jesus. When we believe in Jesus, when we rely on Jesus, we can rely on Jesus. Tanging ang Panginoong Yesus lamang po ang makakatulong po sa atin. Kaya kailangan po sa Kanya lamang po tayo lumapit, sa Kanya lamang po tayo magtiwala. 우리의 어그러진 인생은 우리가 고칠 수 없고요. 의사도 못 고치고요. 부모 형제도 못 고치고 선생님도 못 고칩니다. 오직 예수님만 할 수 있습니다. Only Jesus can cure us or heal us or recover us from the difficulties of our life. Tanging ang Panginoong Yesus lamang po ang nagpapagaling o magpapagaling po sa ating mga sakit at karamdaman at makaka-recover po ng lahat ng sitwasyon po natin sa buhay. 자신을 불쌍히 여기고 부스럽게 은혜라도 달라고 요청한 여인은 간절한 그 사모하고 원하고 소원하는 것을 이루었습니다. 승리했습니다. This woman finally was heard of her cry from the Lord Jesus. So ang babae po ito ay nagkaroon po ng matutunan po sa ating Panginoong Yesus. Finally po nagkaroon po siya ng kasagutan sa ating Panginoong Yesus. 주님께서 이러한 여인 믿음을 보셨습니다. 오늘 여러분의 믿음을 보시길 바랍니다. Jesus saw this woman's faith. So nakita po ng Panginoong Yesus ang pananampalataya po ng babae And I ito. hope Jesus will see all our members' faith. At nawa po makita rin po ng ating Panginoong Yesus ang pananampalataya po na bawat sa atin. 오늘 주님께서 그 여인을 왜 냉대하고 무시했을까요? 그 여인을 시험하신 것입니다. Why Jesus ignored this woman first? So bakit po hindi pinansin ni Jesus ang babaeng ito nung umpisa? Because it was to test her faith. Kasi po nais po ng ating Panginoong Yesus na
이 여인의 장애를 넘고 고난을 이겨서 이 여인은 결국 예수님께 합격을 했습니다. And finally, this woman passed. At ang babae pong ito ay nakapasa po dun po sa ninanais po ng Panginoon sa kanya. 지금 여러분에게도 하나님께서 여러분을 테스트할 수 있습니다. It could be a test of God for you. The life that you live. So minsan po sa ating mga buhay, tayo po ay nakakaranas po ng mga test o ng mga pagsusulit sa ating Panginoon. 여러분의 인생을 완전히 바꿀 수 있습니다. 지금 이 시간 여러분의 마음속에 여러분의 심령 속에 내가 예수 그리스도를 내 안에 구주로 모시고 성령님의 지배를 받는다면 여러분의 인생이 바꿔집니다. When we accept Jesus in our heart, when we believe Jesus in our heart, our life can be changed. Kapag po tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ang buhay po natin ay magkaroon po o magkakaroon po ng pagbabago. 말씀을 마치겠습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 순국된 여인의 단단한 그 순수한 믿음이 여러분의 믿음이 되기를 원합니다. 여러분이 그를 닮아가기를 원합니다. Dear members, I hope that the earnest and pure faith of this woman will be added into your faith. Mga minamahal, nawa po yung taimtim at purong pananampalataya po ng Syriano, ng babae pong ito, ay magkaroon po o madagdag po sa ating mga buhay. 비전교회를 사랑하시는 하나님께서 여러분을 이곳에서 만나시려고 저같이 부족하지만 이렇게 여러분을 만나러 보냈습니다. 이 시간 하나님께서는 말씀이 여러분에게 심령 속에 깊이 되기를 원합니다. 우리 인간의 힘은 한계가 있습니다. 우리의 모든 것들은 한계에 부딪힐 때 우리는 실망하고 낙심하고 넘어갑니다. 그러나 우리는 꿈을 꾸고 진행을 해야 됩니다. 여러분의 꿈을 계속 꾸는 이 비전교회가 결국에는 열매를 맺고 승리할 줄 믿습니다. 믿음의 승화로 일어나갈 줄 믿습니다. God has led me to this Vision Christian Church so that we all can meet God. So, ang Diyos Ama po ay pinangunahan niya po ako dito po sa Vision Christian Church para po makatagpo po natin ang Panginoong Hesus. I hope and pray all of us can meet God today. Nawa po at panalangin ko po na makatagpo po natin ang Panginoong Hesus sa gabi ito. And I hope and pray all our dreams will come true. Nawa po at panalangin ko po na lahat po ng ating mga pangarap ay magkaroon po ng katuparan. When we rely and pray to God. Kung tayo po ay magre-rely at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. 마지막으로 부탁드립니다. 꼭 마음에 예수님을 내 안에 구주로 모시기 바랍니다. 여러분의 마음에 예수님을 모시고 살아간다면 여러분이 꿈꾸고 소망하는 것을 반드시 이룰 줄 믿습니다. 승리하시길 I 부탁드립니다. ask one more time to all our members of Vision Christian Church, please invite and accept Jesus Christ in your heart. Minsan pa muli ko pong sasabihin at tatanungin at sasabihin sa inyo na imbitahan po natin at tanggapin po ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, mga minamahal. 아니 비전교회와 여러분의 가정과 여러분의 사업에 하나님의 그 축복의 문이 활짝 열려서 결국은 믿음으로 이기고 승리할 줄 믿습니다. 아멘. I believe and pray and bless all our Vision Christian members will have a successful life in the Lord our God, Jesus Christ. Naniniwala po ako at nananampalataya po ako na ang lahat ng miyembro, ang lahat ng Vision Christian Church ay magkakaroon po ng pangarap na at mamumuhay po at makakatakbo po nila ang kanilang pangarap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. 할렐루야 믿습니다. Amen. Let us pray. Tayo po'y manalangin. And 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 크신 사랑하심과 성령 교통 인도의 주 역사 충만 축복하심이 오늘 이곳 비전교회 모임에 우리 이 자리에 모인 우리 사랑 모든 하나님의 백성들
great love of God the Father, love of God the Father, pagmamahal ng ating Diyos Ama, communion of the Holy Spirit, pakikisama ng banal na Espiritu Santo, be with all the members of Vision Christian Church. ay mapasa ang lahat ng miyembro ng Vision Christian Church, We want to invite and accept Jesus Christ in their life. ng lahat na nagkipita at tinanggap ang Panginoong Kristo, Be with you forever and ever. ay